VP Sara, hindi na po napigilan yung galit niya. Nagsalita na po. Pakinggan po natin. Kahit man napalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni Trililing! Trililing. At bakit siya tinawag na Trililing? Kasi nga, Kulang-kulang! ay sayan. Pag nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Ganun talaga. Saltek! Ay kulang yung tornilyo. Saan niya binase yung kanyang paghain ng reklamo? Doon kay Las Cañas at kay Bato-bato! Bato-Bato. Na lumabas doon sa investigation, si Las Cañas ay merong kaso perjury o pagsisinungaling under oath. At paano ko pa nasabi na isa pang sinungaling si Las Cañas? Noong i-imbestiga sila at nagsasalita si Las Cañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko, nakasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero, kung maalala niyo, noong 2022, nanalo akong Vice Presidente. Anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo na ayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Kasi takbo. Yan yung witness ni Trillanes. Takot sila ma! Gusto yung katarantaduhan nila! Nakikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Bato-Bato, nandun din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? May? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung Trililing yung nag-file ng kaso, ang witness niya ay may sayad din. Diyan nagsimula ang complaint. Sino ang kinsa ni Segunda? Sino ang sumunod? Ang mainstream? Ano sabi nila? 30,000 dead. Then nagsimula sila sa 12. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Lahat ng mga namatay, DDS. Pero kung hingiin mo sa kanila ang listahan, walang listahan ng 30,000. At anong lumabas sa charges nila? 43 counts of murder. Kaduda-duda pa yung ibang sinasabing biktima. Dahil hindi masabi kung totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ganyan ang estado ng kaso. Pero pinilit pa rin nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni ginamit, nagkonsyaba ang ICC at ang administrasyon ni BBM. Gamitan tayo dito. Kailangan nyo ng kaso, kailangan namin palayasin
dito kasi talong-talo na kami sa politika. Yes, totoo. So naggamitan sila. Ngayon, merong tanong sa jurisdiction. O meron ka ba karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at hawakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center? Ang tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction. Kasi iniisip pa nila paano nila gagawin na sasabihin na meron silang jurisdiction. Nag-iisip pa sila ng paraan paano ba natin sasabihin na pwede nating iakyat itong kaso na ito at mag-trial tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi ko, bakit pa ba merong nakalagay dyan sa inyong Rome Statute ko na interim release, ay hindi nyo naman pala ibibigay sa mga akusado. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasihan ay chismis. Galing sa mainstream media na kontra sa kanyang mga prinsipyo at paniniwala. Meron tayong dating Pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan. Ano ba ang ICC? Crimes Against Humanity. Ayos na po ang Pilipinas. Hindi natin kailangan ang ICC. Totoo yan. Nakikialam ang ICC sa ginagawa natin para sa bayan natin. Nakikialam sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila, ma'am, dahil meron silang some sort na agenda at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa para sa kanila. At meron silang ina-apply na global order para sa lahat. Nakikialam sila sa pagpapatakbo o sa gusto ng mga sariling Pilipino para sa kanilang bayan o sa Pilipinas. Hindi, ma'am. Kaya tayo nandito kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kami pakialaman. Yes! Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto namin mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Yes! Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pilit na pilit sila na hawakan yung kaso. Kahit nasabi ko, sino ba ang witness niyo? Isang tao na convicted sa perjury at isang tao na sinabing may sayang talaga. Hindi nila pwedeng gawin yan sa isang Pilipino, ma'am, na gustong bumalik sa kanyang bansa. Sa Davao City, ma'am, tatanggapin namin. Yes! Ang gusto talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lagi niya sinasabi, 80 years old na ako, ilang taon na lang ang iiwan sa buhay ko. Gusto ko lang umuwi para mamatay sa Pilipinas. Yan ang paulit-ulit na sinasabi niya. Kaya sinasabi ko rin sa kanya na huwag ka muna mamatay dahil wala ka pa sa Pilipinas. Diba na? Parang hindi tayo pinakikinggan ng mundo. Ano ang dapat namin gawin? Itayin si Bangay. As a Dutch citizen, ma'am, pwede ka sumulat sa Dutch government. Bakit kayo may participation sa pagkuha ng aming dating Pangulo? Pinapasok ninyo dito sa inyong bansa, nakita ng lahat ng buong mundo na tinulak siya sa eroplano. Pero pinapasok ninyo dito sa inyong bansa kahit walang passport. Yes! Bawal na. Bawal na makikunin. Hindi pwedeng gawin yan. Pero lahat sila tahimik. Resign! Darating tayo dyan ba sa ginagawa ng administrasyon ngayon sa ating bansa.
explanation. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Kaya ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay po yun, ma'am. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang ating presidente ngayon. Kaya po nauna ang aking sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila, binigan siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit? Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody na siya sa ICC. Kasi sinurrender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pag-kidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din ang ICC. Punuin ba na Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Ano ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang tao kinidnap sa sariling bayan. Yes, ma'am. Pero, merong interim release na pwede sabihin ng Pilipinas na ibigay niya sa amin dito habang kayo ay nagtatraya na nagkakaso. At kami, ang maninigurado, na-a-attend siya sa kanyang hearing. Napupunta siya sa mga lahat ng patawag ninyo. At hindi siya mawawala. Yes, ma'am. Kasi gusto nila tumulong o mag-cooperate. Bakit? Ang tanong po ay, bakit ginagastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga peking witnesses dito sa kaso sa ICC? Kasi, ma'am, gusto nilang mag-cooperate. Gusto nilang mag-cooperate sa ICC case. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, nagkagamitan sila. In collusion. Kayo ICC, wala na kayong kaso, bibigyan namin kayo ng kaso. Ito, kalaban namin sa politika, na natatalo kami sa politika, ibibigay namin sa inyo. At sa inyo na yan, ikulong nyo na yan para hindi na siya makabalik sa bansa. Ang tanong dito ay kung ang mga Pilipino daw na nasa Europe ay magpetisyon sa European Parliament, magkakaroon ba ito ng impact sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Hindi ko po masagot yan, ma'am, pero wala pong mawawala sa atin kung gagawin natin yan. Sabay-sabay tayong lahat, kahit hindi mga citizen ng Europe, ng mga Pilipino, sabay-sabay tayong lahat, at iakyat natin sa European Parliament. Huwag lang talaga may mangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa loob ng ICC kapag nagkataon na dyan sa mamatay, dyan na po malalaman ng administrasyon kung paano po magagalit ang taong bayan. Dyan na po talaga nila makikita at hindi na po nila mapipigilan yan. Kahit yan si VP Sara Duterte, hindi po nila mapipigilan ang galit yan at ang mga nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dapat mapauwi na po nila yan habang medyo okay pa.